Si Alan ay isang takot na demon lord na nag-iisa at iniwan ng lahat. Pero nagbago ang buhay niya nang iligtas ang isang magandang prinsesa mula sa kanyang abusadong pamilya. Kaya't naging sugar daddy siya at pinagsilbihan siya ng husto para makapagpakatotoo siya. Nagsimula ang lahat isang umaga nang basahin ni Alan ang dyaryo at malaman na may prinsesa mula sa kaharian ng Nura na tumatakbo. Dahil dito, naramdaman ni Alan ang isang malakas na presensya mula sa gubat. Kaya't pumunta siya roon at nakita ang isang walang malay na babae na napapalibutan ng mga hayop. Nang mas malapitan, napansin ni Alan na parang si Snow White siya mula sa AliExpress. Kaya't nagpasya siyang tulungan siya nang bigla niyang mapansin ang isa pang presensya. Agad siyang nag-teleport sa likod ng isang mataas na ranggong kabalyero na nagtago sa likod ng puno at tinanong siya kung ano ang gusto niya. Bilang tugon, sinabi ng kabalyero kay Alan na ibigay ang babae dahil siya ay isang kriminal na nagdungis sa kaharian ng Nerus. Nang tumanggi si Alan, tinawag ng nakatatandang kabalyero ang kanyang mga tauhan para atakihin si Alan, ngunit madali niyang natalo ang mga ito gamit ang isang spell ng pagyeyelo na nagpaunawa sa kabalyero na siya ang kilalang demon lord na kilala sa pagwasak sa mga kaaway. Matapos gamitin ang spell ng paglimot sa lahat ng kabalyero, dinala ni Alan ang babae sa kanyang tahanan at nagtataka kung siya ba ang nagsimula ng mga midans na nagalit sa lahat. Nang mapagtanto niyang pamilyar ang babae, nagising siya at nagtanong kay Alan kung nasaan siya. Sinabi ni Alan sa kanya na siya ang may-ari ng mansyon at binigyan siya ng tsaa para kumalma. Sinabi niya kay Alan na naligaw siya sa gubat, ngunit alam na ni Alan kung sino siya habang hawak ang dyaryo na may larawan niya at tinawag siyang Prinsesa Charlotte, fiancé ng ikalawang prinsipe ng kaharian ng Neru. Ngayon ay nagsimula ng magpanik si Charlotte. Alam niyang maaaring masama ang sinabi ng dyaryo tungkol sa kanya. Ngunit tumingin si Alan sa kanyang mga mata at sinabi kay Charlotte na alam niyang inosente siya, na nagpasimula sa kanyang pag-iyak. Nagulat si Alan dahil umaasa siyang pasasayahin ang kitty ni Charlotte, hindi ang kanyang mukha. Sinabi ni Charlotte kay Alan na siya ay naging emosyonal dahil siya ang unang tao na naniwala sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang dating fiancé, Prinsipe Cecil, ay publiko na sinira ang kanyang reputasyon sa pamamagitan ng pag-akusa sa kanya na nakipagtalik sa buong hukbo. Tinawag niya ang kanilang kasunduan. Inutusan ang mga guwardiya na ikulong siya dahil sa treason. At lahat ay nakisama sa kanya dahil siya ang anak ng isang kabit. Walang natirang pagpipilian. Nagpasya si Charlotte na iwanan ng lahat upang iligtas ang kanyang buhay. Matapos marinig ang kwento ni Charlotte, napagtanto ni Alan na si Cecil ay mula sa Rainbow Community dahil walang tuwid na lalaki ang gagawa ng ganoon sa isang body tulad niya. Hindi. May punto siya. Sinabi niya kay Charlotte na maaari siyang manirahan bilang kanyang live-in maid at pinaniwalaan siya sa isang pekeng kwento kung paano siya minsang tinaksil ng mga tinawag niyang matatalik na kaibigan. Nang makita niyang umiiyak si Charlotte para sa kanya, napagtanto ni Alan na siya ay masyadong dalisay para sa mundo dahil naniwala siya sa kanyang pekeng kwento. Kaya't nagpasya siyang maging tagapagligtas niya at iginiit na manatili siya sa kanya. Gayunpaman, tumanggi si Charlotte na manatili kay Alan. Alam na ang isang tumakas na tulad niya ay magdadala lamang ng problema. Kaya't naglagay si Alan ng sumpa ng kamatayan sa kanyang sarili at sinabi kay Charlotte na mamamatay siya sa loob ng 3 minuto kung hindi niya tatanggapin ang alok niya. Nagulat si Charlotte sa pag-uugali ni Alan. Tinanong siya kung bakit siya napakalayo para sa isang estranghero. Kaya't sinabi ni Alan na siya ay isang mabait na tao na nangangailangan ng cute na makakatikim ng kanyang lollipop. Hihi boy! Nang simulan ng sumpa na kunin ang buhay ni Alan, mabilis na sinabi ni Charlotte na mananatili siya. Kinabukasan, nilinis ni Charlotte ang buong bahay na nagpaalala kay Alan na siya'y marangal lang sa pangalan dahil naaalala niyang sugatan ang kanyang mga kamay mula sa pagiging katulong. Samantala, sinabi ni Charlotte kay Alan na hindi siya nakakaramdam na kailangan siya dahil siya ang gumawa ng karamihan ng gawaing bahay gamit ang mahika. Hindi pumayag si Alan at sinabi kay Charlotte na kailangan niya ang kanyang kakayahan sa paglilinis para maging maayos ang bahay. Bigla, sinabi ni Alan kay Charlotte na mag-enjoy siya sa natitirang araw habang siya'y may ginagawa.
Habang umalis si Charlotte na may malungkot na mukha, nagsimula si Alan sa isang research paper na tumagal sa kanya ng buong araw at nang matapos siya, nakita niyang binibilang ni Charlotte ang bigas para mapaglibangan ang sarili. Labis na nag-aalala si Alan, kaya tinanong niya si Charlotte tungkol sa kanyang mga libangan. At inamin niyang noong hindi siya nagtatrabaho para sa kanyang pamilya, siya'y sumasailalim sa bridal training. Kasama na ang mga aral kung paano yumuko para sa kanyang asawa. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Alan na mas masahol pa ang buhay ni Charlotte kaysa sa mga ulila sa Shein. Kaya nagpasya siyang gawing makasarili at pilyang babae si Charlotte na makaka-enjoy sa buhay nang walang guilt. Kaya pagkatapos ng ilang oras, bumalik si Alan na may dalang maraming regalo at sinabi kay Charlotte na gusto niyang ispoil siya ng mga worldly pleasures dahil pagkatapos ni Naruto, siya ang pangalawang tao na karapat-dapat sa masayang wakas. Pagkatapos sa isang snap ng kanyang daliri, binuksan ni Alan ang mga regalo. Pinuno ang buong mesa ng mga pagkain at sinabi kay Charlotte na kumain na nagdulot sa kanya ng panik dahil ayaw niyang maging avatar, ang huling chairbender. Gayunpaman, pinilit ni Alan si Charlotte na mag-enjoy sa pagkain. Alam niyang pinabayaan siya ng kanyang pamilya. Naramdaman ng labis na emosyon, tinanong ni Charlotte si Alan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Kaya sinabi niya na gusto lang niyang makita siyang masaya, na nagpasaya kay Charlotte. Nang siya'y kumagat, nagsimula siyang umiyak sa saya at inalok si Alan na kumagat. Ngunit sinabi niyang hindi dahil ang tanging matamis na gusto niya ay ang kanyang mga cake. Oo boy! Pagkatapos, habang pinapahid ang kanyang mga luha, sinabi ni Alan kay Charlotte na gagawin niyang pinakamasayang babae sa mundo. At para magawa iyon, sinimulan niyang kumain ng cake kasama si Charlotte kahit na mayroon siyang stage 5 diabetes. Nang gabing iyon, nagmuni-muni si Alan sa lahat ng nangyari kay Charlotte at mabilis na napagtanto na kailangan niyang pagbutihin ang kanyang laro. Kaya ginugol niya ang buong gabi sa paggawa ng listahan ng mga kaaya-ayang bagay. Sa umaga, buong pagmamalaki niyang tiningnan ang kanyang script at inisip na magiging masaya si Charlotte kapag natapos nila ang listahan. Ngunit, nang muling tingnan, napagtanto niyang puno ang listahan ng mga bagay na siya lang ang mag-i-enjoy. Kaya itinapon niya ang buong listahan sa basurahan at lumabas, kung saan sinalubong siya ni Charlotte na may hawak na walis. Napansin ang hindi magandang mukha ni Alan. Sinabi ni Charlotte na mukhang pagod siya, kaya mabilis siyang nag-imbento ng dahilan na natulog siya sa kanyang upuan sa pag-aaral. Itinatago ang katotohanan na ginugol niya ang gabi sa paggawa ng listahan para sa 100 paraan ng pag-fold sa anak ng iba. Ano ang ibig mong sabihin? Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya sa walis at inamin ni Charlotte na nililinis niya ang kanyang bahay dahil ayaw niyang umasa sa kanya. Nang marinig ito, ang puso ni Alan ay nagdoki-doki habang siya'y namamangha sa waifuness ni Charlotte. Kaya sinabi niyang mag-relax siya. Bilang tugon, inamin ni Charlotte na sanay na siyang gawin ang lahat ng gawaing bahay, na nagpasama ng loob kay Alan dahil alam niyang mas mayaman ang kanyang mga magulang kaysa sa isang prinsipe ng Saudi at malamang na kayang bumili ng Tesla robot para linisin ang bahay. Ngunit sinadya nilang ipagawa kay Charlotte ang lahat. Nang makita siyang galit, mabilis na umalis si Charlotte sa silid habang nagtataka si Alan kung bakit hindi kailanman nagbabadmouth si Charlotte sa mga taong gumawa sa kanya ng masama. Dahil kung siya ang nasa kanyang lugar, gagawa siya ng mga krimen na mas masahol pa kaysa sa pintor mula sa Germany. Bigla, narinig ni Alan ang pamilyar na boses sa labas at nagmadaling lumabas upang makita si Charlotte na nakikipag-chat sa babaeng bersyon ni Frank Ocean. Sinubukan ni Alan na ilayo si Charlotte sa kanya, ngunit itinulak siya ng babae at ipinakilala ang sarili bilang si Miacha, ang lalaking delivery girl. Bilang kapalit, sinabi ni Charlotte kay Miacha na siya ang katulong, na nagpasaya sa Fury Freak dahil hindi niya inaasahan na ang tahimik na Demon Lord ay magiging mapag-resourceful sa mga babae. Nang malaman na si Alan ang Demon Lord, nag-alala si Charlotte na nasa maling panig siya ng isang isekai anime, kaya mabilis na nilinaw ni Alan na ang Demon Lord ay pangalan lang niya sa Discord. Samantalang, nakilala ni Miacha si Charlotte bilang prinsesang tumakas, na nagdulot ng panik kay Alan
hanggang sa tiyakin niyang hindi siya tsismosa. Huminga ng maluwag si Alan at pinasalamatan si Miacha, sinabing mag-deliver siya ng package sa magic shop sa bayan at pinayuhan siyang mag-ingat. Sinabi ni Miacha kay Alan na dapat siyang lumipat sa lungsod dahil sikat ang kanyang mga sleeping potion sa mga Diddler. Pero tumanggi si Alan, sinabing ayaw niyang makipag-ugnayan sa mga tao. Nagbigay siya ng galit na tingin kay Miacha para patahimikin siya at halos magka-heart attack ang batang babae. Kaya sinabi niya kay Alan na ang dahilan kung bakit siya kilala bilang Demon Lord ay dahil may galit siyang mukha na nagtataboy sa lahat ng babae. Dito naisip ni Alan ang nakaraan ng may grupo ng mga hilaw na tao na naghanap ng gulo sa gubat. Dahil sobrang late na, mariin niyang sinabi sa kanila na umuwi, na labis na nakatakot sa kanila kaya inisip nilang siya ang Demon Lord. Mula noon, naging nakakatakot na Demon Lord si Alan na ugat ng lahat ng kasamaan. Samantalang sa totoo lang, gusto lang niyang mamuhay ng malayo sa mga tao. Dahil mas masahol pa ang kanyang Riz kaysa sayo. Nang malaman ito ni Charlotte, nalungkot siya para kay Alan habang tahimik na ipinahayag ni Alan na isa lang siyang sorcerer. Ngunit tahasang sinabi ni Miacha na kung hindi siya makikisalamuha, patuloy na gagawa ng chismis ang mga tao tungkol sa kanya. Matapos siyang bigyan ng isa pang galit na tingin, tinanong ni Alan si Miacha kung makakapag-deliver siya ng mga bagay sa Temu at masiglang ibinigay niya sa kanya ang katalogo ng lahat ng serbisyo ng kanyang kumpanya. Ibinigay ang katalogo kay Charlotte. Sinabi ni Alan na umorder siya ng diapers para sa kanyang Red Month, na nagpasaya sa kanya dahil pinilit siya ng kanyang abusadong pamilya na gumamit ng inosenteng daga. Nang nangako si Charlotte na babayaran siya, sinabi ni Alan na ipakita lang niya kung ano ang natutunan niya sa bridal training at isasaalang-alang na niyang bayad ang kanyang mga utang. Oo boy! Dito, sinabi ni Miacha kay Charlotte na dapat niyang gawing Mike Tyson si Alan sa halip na sumunod sa mga kapritsyo. Ngunit nahihiyang sinabi ni Charlotte na swerte siya na may ganitong cute na sugar daddy. Bigla, naging madilim ang mukha ni Alan habang nag-iisip ng ibang paraan para pasiglahin si Charlotte. Kinabukasan, dumating si Miacha na may dalang malaking kahon na kahoy at sinabi ni Alan kay Charlotte na ang regalong ito ay para sa kanya, na nagdulot sa kanya ng pag-aalala dahil mukhang nakakatakot ang kahon. Pinindot ang kanyang mga daliri, binuksan ni Alan ang kahon at ipinakita kay Charlotte ang kanyang bagong punching bag. Sinabi ni Miacha kay Charlotte na balak ni Alan siyang gawing boksingero at pagkatapos ay ibabagsak niya ang kanyang boxers sa kanya. Namumula si Alan at sinabi kay Miyaseka na ilabas ang isip mula sa putik bago isuot ang mga boxing gloves kay Charlotte at sabihing magpakasaya siya sa punching bag. Dito nakita ni Charlotte ang larawan ng kanyang ex at nalungkot, habang sinabi ni Alan na mahalaga na ilabas ang kanyang pagkabigo o ang kanyang trauma ay magiging Obito Uchiha. Ngunit sinabi ni Charlotte kay Alan na hindi siya galit sa prinsipe. Sa halip, naawa siya sa kanya na naipit siya sa isang batang may A-cups. Naiwan si Alan na nabigo dahil desperado siyang bigyan si Charlotte ng masayang wakas na hindi mangyayari hanggat hindi hinaharap ni Charlotte ang kanyang mga emosyon. Napansin ang tensyon sa paligid, iminungkahi ni Miacha na iwanan ni Alan ang bagay na ito sandali. Ngunit dahil hindi ito sa kanyang kalikasan na maghintay, tinabi niyang suntukin siya ni Charlotte sa halip. Parehong tumingin si Miacha at Charlotte kay Alan na para bang siya ay isang tanga hanggang sa sinabi ni Charlotte na hindi siya makakasakit ng isang taong gumawa ng napakarami para sa kanya. Sa pagkakataong ito, tumanggi si Alan na tanggapin ang hindi. Kaya ginamit niya ang magic at pinilit si Charlotte na suntukin siya. Habang naguguluhan si Miacha sa likuran, sinabi ni Alan sa nag-aalalang si Charlotte na hindi niya siya iiwan kahit na siya ay sipa, murahin o gawing bankrupt sa alimony. Gayunpaman, nagalit si Charlotte at pinagsabihan si Alan sa paggawa ng napakasili na bagay na nagpasaya sa kanya, habang napagtanto niyang komportable si Charlotte na magalit sa kanya. Habang nagpapagaling si Alan, nangako si Charlotte na ipapahayag ang kanyang emosyon kahit na maaaring magtagal ito. Habang nagkakasama sila, may isang misteryosong babae na nagmamasid sa bahay ni Alan, handang maghiganti. Kinabukasan, tinanong ni Alan si Charlotte kung gusto niya ng kape o tsaa, pero ang talagang gusto niya ay ang kanyang sausage, kaya sinabi niyang bigyan siya ng tsaa.
Aminado si Charlotte na ang pagtakas mula sa bilangguan ang unang ginawa niya mag-isa at ang paghingi ng tsaa ang pangalawa. Impressed si Alan sa progreso niya, kaya sinabi niyang lumapit siya sa kanya kung kailangan niya ng kahit ano, lalo na kung siya ay nagugutom sa masarap na sausage. Bigla, tumalon ang babae mula kanina sa bintana at sinabi kay Alan na natagpuan na siya. Nang walang pagbabago sa ekspresyon, tinanong ni Alan kung nag-hire siya ng Sherlock Holmes para hanapin siya at inamin ni Iruka na ang kailangan lang niyang gawin ay magtanong kung may nakakita sa wannabe Ken Kaneki at tinuro siya sa mansyon niya. Dahil naiwan, tinanong ni Charlotte si Alan kung ano ang ginagawa ng babaeng ito mula sa umigal dito at sinabi ni Alan na si Iruka ay kanyang stepsister at biological na anak ng mga Crawford, na mabait na nag-alaga sa kanya nang siya ay maging ulila. Tinanong ni Iruka si Alan kung siya ay nagkakaroon ng ugnayan kay Blondie at sabay silang sumagot ng hindi, na nagbigay kay Iruka ng ngiti. Sinabi ni Alan kay Iruka na huwag gawing hindi komportable si Charlotte sa pamamagitan ng pag-uugnay sa kanya sa isang sorcerer na may reputasyon na amoy curry. Habang sinisiguro ni Charlotte kay Alan na mahal niya ang curry, naawa si Iruka sa kanyang stepbro at tinanong siya kung bakit siya may ganitong sitwasyon kung hindi naman siya makikipag-ugnayan. Sa halip na magsinungaling, sinabi ni Alan ang totoo tungkol kay Charlotte, na nagbigay kay Iruka ng realization na si Alan ay isang tanga na hindi marunong magpalambing sa isang babae. Nagulat si Charlotte sa reaksyon ni Iruka sa buong sitwasyon, kaya tinanong niya siya kung bakit hindi siya nag-aalala sa isang babaeng may criminal record. Sumagot si Iruka na kung siya ay masamang tao, alam na ni Alan iyon dahil parang aso ng pulis siya na kayang amuyin ang mga masamang tao. Nakapagpuno na si Alan sa pangit na mukha ni Iruka at tinanong siya kung bakit siya nandito. At sinabi niya na gusto niyang ibalik siya sa kanilang bahay, pero ngayon ay mananatili siya at tuturuan si Charlotte ng mga kalokohan. Nagpatawa si Alan at di nagtagal ay nagkaroon ng pagtatalo ang magkakapatid kung sino ang makakapagturo kay Charlotte ng mga kalokohan. Sa kanilang pagtatalo, nawalan ng ilang brain cells si Charlotte. Kaya naawa si Alan sa kanya at sinabi kay Iruka na dapat nilang ayusin ito sa pamamagitan ng isang kompetisyon. Pumayag siya at pumunta silang lahat sa bayan, kung saan ginawang goth girl ni Alan si Charlotte para hindi siya makilala. Tinabi niya kay Charlotte na aalisin niya ang spell ng transformation pag-uwi nila dahil gusto niya ang kanyang blonde na buhok, na nagpasaya kay Charlotte habang iniisip ni Iruka na sinusubukan ni Alan na ipakita kay Charlotte ang kanyang mga pangarap, kaya hinila niya ito palayo bago siya maging tita. Ilang segundo lang, nakarating sila sa isang butik dahil alam ni Iruka na ang isang babae ay pinakamasaya kapag puno ang kanyang closet ng bagong damit. Samantala, si Alan ay parang hindi komportable at naaalala kung paano palaging mapagkumpetensya si Iruka, na nagbigay sa kanya ng pagdududa kung ito ang paraan ni Iruka para makipag-bonding sa kanya. Lumabas si Charlotte na nakasuot ng maikling damit at napansin ni Alan na ang lahat ng kanyang dugo ay tumutok sa kanyang timog na bahagi. Kaya mabilis siyang sinampal ang sarili para kalmahin ang kanyang nag-aalab na damdamin. Habang umaalis si Charlotte para subukan ng ibang damit, tinanong ni Alan si Iruka na magmasid sa kaharian ng Nerus dahil gusto niyang malaman kung ano ang iniisip ng mga tao kay Charlotte. Pumayag si Iruka at sinabi kay Alan na makakakuha siya ng impormasyon tungkol sa prinsipe, pero pinigilan siya ni Alan na nagsasabing ayaw ni Charlotte na masaktan ng prinsipe, kaya dapat nilang igalang ang kanyang mga nais. Nagulat si Iruka dahil ang Alan na kilala niya ay hindi kailanman magiging ganito ka-considerate. Bigla, humiling si Charlotte kay Iruka na tulungan siyang ayusin ang clasp, at nang bumalik sila, muling namang nawawaw si Alan sa ganda ni Charlotte. Sinabi ni Iruka kay Charlotte na lumingon para makita ni Alan ang mga peklat sa kanyang likod at maramdaman ang galit sa kanyang mga nanakit. Habang inosenteng tinatanong ni Charlotte si Alan kung okay lang ang lahat, tahimik na pinagaling ni Alan ang kanyang mga peklat dahil alam niyang hindi alam ni Charlotte ang pasa. Matapos sabihin kay Charlotte na siya ay maganda, ibinigay ni Alan kay Iruka ang senyales na sirain ang mga nang-api kay Charlotte na masaya niyang tinanggap. Para magaan ang sitwasyon, sinabi ni Iruka kay Alan na pumili ng damit para kay Charlotte.
Kaya pinili niya ang isang random na damit na nagustuhan ng lahat. Nais ni Alan na makabawi, kaya inannounce niyang bibilhan si Charlotte ng kahit ano, pero lahat ng piliin niya ay pangit. Sinabi ni Iruka na mas masama ang panlasa niya kaysa kay Epstein. Kaya sa huli, si Iruka ang namili para kay Charlotte, na labis na nagpasaya sa kanya dahil ito ang unang pagkakataon na may gumastos ng ganito kalaki para sa kanya. Matapos sabihing mag-relax si Charlotte, sinabi ni Iruka kay Alan na talagang siya ang nanalo sa kompetisyon at nag-umpisa na naman silang magtalo hanggang sa pinakalma sila ni Charlotte. Tumugon sila kay Charlotte na huwag mag-alala dahil ganito sila. At pagkatapos ay inannounce ni Alan na magpapatuloy ang pamimili dahil narito siya para manalo. Sa daan, nakita ni Iruka ang isang lalaki sa wheelchair at tumakbo siya upang makilala ito dahil gusto niya ng mga lalaking hindi makatakbo palayo. Samantala, pumunta sina Alan at Charlotte sa isang tindahan ng alahas kung saan bumili si Alan ng hairpin para kay Charlotte na bagay sa kanyang mga mata at upang ipakita sa lahat na mas marami siyang pera kaysa kay Pablo Escobar. Nagbigay siya ng dagdag na pera sa jeweler. Nang makita ni Alan si Charlotte na nagliliwanag sa kaligayahan, bumilis ang tibok ng kanyang puso hanggang sa masira ang sandali nang mabangga siya ng dalawang goons. Nang malapit na siyang magalit, naisip niya na ayaw ni Charlotte ng karahasan. Kaya umatras siya at sinabi sa mga walang modo na pwede na silang umalis. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, inalok ng mga goons si Charlotte na sumama sa kanila para sa isang masayang pajama party. Galit na galit si Alan sa kanilang kapal ng mukha, kaya pinakawalan niya ang kanyang masamang panig sa kanila, na nagulat sa mga tao na walang magawa sa mga thug. Habang lahat ay sumisigaw sa kanya, humingi ng tawad si Alan kay Charlotte sa pagpapakita ng kanyang madilim na panig. Ngunit mahinahon siyang sinabi na mabuti ang kanyang intensyon. Puno ng ginhawa si Alan nang simulan niyang mapagtanto na ang takot niyang iwanan ni Charlotte ay walang kabuluhan. Samantala, masayang pinapanood ni Iruka ang mga ito mula sa malayo at napagtanto niyang natalo siya kay Alan sa kompetisyon. Nang biglang may lumabas na karakter mula sa Full Metal Alchemist at tinanong si Alan kung siya ang nagwasak sa kanyang mga tao. Lumapit si Alan at tinanong ang lalaki kung siya si Megath. Ngunit nang siya ay sumagot ng malamig, naging sigurado si Alan na ang metal junk ay talagang si Megath. Habang sinimulan niyang patpatin ito tulad ng aso, nainis si Megath at sumigaw kay Alan dahil sa pagwasak sa kanyang aura. Nang ibinunyag ni Alan kung sino siya, agad na bumagsak si Megath sa kanyang mga tuhod at humingi ng tawad sa hindi pagkakilala sa kanya. Nakita ng mga goons na nagmamakaawa ang kanilang boss sa harap ni Alan, naguluhan sila. Habang sinabi ni Megath na humingi ng tawad sila dahil nasa harap sila ng dakilang Demon Lord na kayang wasakin ang mundo pero hindi ang isang pares ng pisngi. Habang pinapanood ni Charlotte ang nangyayari, tinanong niya si Soroka kung ano ang nangyayari. Kaya sinabi nitong ang kanilang ama, ang chairman ng Hogwarts, at si Alan ang pinakabatang nagtapos sa kasaysayan. Pagkatapos ng graduation, kinuha niya ang posisyon ni Snape bilang guro at nakakuha ng palayaw na Demon Lord. Habang si Charlotte ay labis na naguguluhan sa lahat ng impormasyon, madilim na sinabi ni Alan kay Megath na dapat siyang parusahan para sa mga pagkakamali ng kanyang mga goons dahil nagdulot sila ng pinsala kay Charlotte. Ilang araw pagkatapos, nakita ni Miacha at Iruka si Alan na parang miserable na asong gala at tinanong siya kung okay lang siya. Nang manahimik siya, inisip ni Iruka na marahil ay tumanggi si Charlotte na payagan siyang makipag-ugnayan sa kanya at lumabas na hindi malayo ang kanyang hula. Nang tanungin ng mga babae kung nag-away sila ni Charlotte, ipinaliwanag ni Alan na mas komplikado ito kaysa doon. Noong nakaraang gabi, sinabi ni Alan kay Charlotte na gusto niyang bayaran ang kanyang mga serbisyo. Ngunit tumanggi siya, na nagsasabing masyado na siyang mabait sa isang walang melon. Pinapaalala ni Alan sa kanya na dahil sa kanya, laging nasa magandang kondisyon ang kanyang hardin at bahay, kaya pinilit niya itong tanggapin ng bayad. Sa wakas, pumayag si Charlotte, kahit na gusto niyang diligan ni Alan ang kanyang hardin. Nang ito ay napagkasunduan, tinanong ni Alan si Charlotte kung ano ang gagawin niya sa pera, at sinabi niyang gusto niyang mag-isa na bumisita sa bayan. Ngunit agad niyang sinabi sa kanya na kalimutan na ang sinabi niya. Ngunit, hindi kayang makita ni Alan si Charlotte na malungkot,
Kaya sinabi niyang titiyakin niyang magiging ligtas siya sa bayan. Sa kasalukuyan, sinisisi ni Alan ang sarili sa pagsunod sa nais ni Charlotte. Alam na lahat ay susubok na gawing biktima ang kanyang petite body. Matapos pakinggan si Alan, sinabi ni Iroka na may suhestyon siya para sa problema niya. Nang dumating si Charlotte sa bayan, sina Alan, Iroka at Miacha ay nagmamasid sa kanya mula sa malayo at parang isang proud na tatay si Alan habang nakikita si Charlotte na gumagamit ng mapa na ibinigay niya. Tinanong ni Iruka si Alan kung bakit gustong pumunta ni Charlotte sa bayan. Pero nang sabihin ni Alan na hindi niya alam, pinagtawanan siya ng mga babae at sinabing baka bumibili si Charlotte ng proteksyon na nagpasimula kay Alan na mamula. Nang mga sandaling iyon, napagtanto nilang naliligaw si Charlotte na nag-alala kay Miacha habang sinasabi kay Alan na papunta si Charlotte sa Myriad District, isang lugar na pinamumunuan ng kilalang gang na Serpent Fang. Dahil dito, nag-alala si Iruka at iminungkahi na pigilan nila si Charlotte. Pero sinabi ni Alan na gusto niyang mag-enjoy si Charlotte sa kanyang unang pakikipagsapalaran dahil makakatulong ito sa kanyang tiwala. Pagkatapos nito, sinabi ni Alan sa mga babae na may meeting siyang dadaluhan at tumakbo. Iniwan silang may responsibilidad kay Charlotte. Ilang sandali ang lumipas, natagpuan ni Charlotte ang sarili na napapaligiran ng Grow at ng kanyang gang. Habang papasok na sana sina Iruka at Miacha, nagtatapon si Grow ng mga bulaklak kay Charlotte, tinatanggap siya sa kanyang bahay. Habang nagtataka ang mga babae sa nangyari, dumating si Alan at sinabi na nauna na siya. Tinuruan ng mga goons ng leksyon, kaya hindi na sila manggugulo kay Charlotte. Samantala, nag-aalala si Charlotte at tinanong si Grow kung ayos lang siya dahil mukhang sugatan ng kanyang gang. Lahat sila ay nagulat nang ialok ni Charlotte ang isang healing potion at sinabi pa ni Grow na pagkatapos makilala si Charlotte, ititigil na niyang mag-supply ng weed kay Snoop Dogg. Nakita ang lahat na sumasamba kay Charlotte bilang kanilang bagong diyosa. Hindi mapigilan ni Alan ang ngumiti hanggang tanungin ni Grow si Charlotte kung bakit siya konektado sa Demon Lord. Matapos ipaliwanag ang sitwasyon, sinabi ni Charlotte na si Alan ay parang master niya na nagpasimula kay Alan na mamula. Gayunpaman, iniisip ng Grow at ng kanyang gang na marahil pinipilit si Charlotte na magsabi ng magaganda tungkol sa Demon Lord dahil siya ang parehong tao na brutal na sinaktan sila. Nang marinig ito ni Alan, napagtanto niyang masyadong mabuti si Charlotte para sa kanya at pumasok sa malalim na depresyon hanggang sabihin ni Charlotte kay Grow na marahil nagkamali siya ng pagkaunawa dahil ang Alan na kilala niya ay isang mabait na tao na desperadong nangangailangan ng deodorant. Sinimulan niyang sabihin sa kanila kung paano sila ni Alan ay may mga kalokohan na ginagawa na nagdulot sa lahat na magsabi ng walahi. Nakaramdam ng hiya. Gumawa si Alan ng mental note na sabihan si Charlotte na huwag mag-overshare sa mga estranghero. Matapos makipaghiwalay kay Grow at sa kanyang gang, pumasok si Charlotte sa mas malalim na teritoryo. At sinabi ni Miacha kay Alan na makakaharap siya ng mas masahol na kalaban kaysa kay Grow kung hindi nila siya pipigilan. Gayunpaman, madilim na sinabi ni Alan na pinakain niya ang lahat ng goons ng knuckle sandwiches at ginawa silang kanyang mga alipin. Nang marinig ito, sinabi ni Iruka kay Alan na dahil ligtas na si Charlotte mula rito, dapat na silang bumalik. Dahil mataas ang posibilidad na may sorpresa siyang inihahanda para sa kanya. Inamin ni Alan na masamang asal ang magmasid kay Charlotte nang walang wastong dahilan. Kaya sinabi niyang bantayan ni Miacha si Charlotte. Nang pumayag siya, nagpasya si Alan na maghintay sa isang cafe kung saan nawawala ang kanyang isip nang wala ang kanyang blondie. Nang mga sandaling iyon, dumating si Miacha at sinabi kay Alan na matagumpay na natapos ni Charlotte ang kanyang pamimili at sasama siya sa kanila kasama ang isang kaibigan. Ilang segundo ang lumipas, dumating si Charlotte kasama ang nagbebenta ng alahas mula kanina at pinasalamatan niya si Alan sa pagpapasiguro na ligtas ang mga kalye. Matapos pasalamatan ng babae sa pag-accompany sa kanya, ibinulgar ni Charlotte ang mga regalo para kina Miacha at Iruka na nagpasaya sa kanila. Si Alan, sa kabilang banda, ay labis na malungkot na walang nakuha si Charlotte para sa kanya. At nagsorry siya at ibinulgar na naghanap siya sa lahat ng dako pero hindi makahanap ng regalo para sa kanya. Sa puntong ito,
Sinabi ni Alan kay Charlotte na magiging masaya siya kung ibinigay niya sa kanya ang kanyang ginamit na tissue paper na nagpasama sa pakiramdam ni Charlotte. Kaya, inalok niyang ayusin ang kanyang balabal at kapalit, maaari siyang sabihin sa kanya ang lahat ng kanyang gusto. Nang gabing iyon, ibinalik ni Charlotte kay Alan ang librong hiniram niya at sinabi na marami siyang natutunan tungkol sa rehiyon na ito. Kaya tinanong ni Alan kung may partikular na lugar siyang nagustuhan. At nang sasabihin na ni Charlotte, napansin niya ang masamang ngiti sa labi niya at tinanong kung ano ang mangyayari kung sabihin niya. Masiglang sinabi ni Alan na maglalakbay sila sa lugar na gusto niya, pero tinanggihan siya ni Charlotte at sinabing may utang na loob na siya sa kanya. Bukod dito, kung araw-araw silang gagawa ng kalokohan, magiging masamang babae siya. Aminado si Alan sa sarili na ayaw niyang gawing susunod na Riley Reid o Bonnie Blue si Charlotte. Pero dahil gusto pa rin niyang makita siyang masaya, hinawakan niya ang baba niya at tinanong kung saan siya gustong pumunta. Ngunit tumanggi si Charlotte na magsalita, kaya't sinabi ni Alan na susumpain niya si Max kung patuloy siyang magiging matigas ang ulo. Nang mga sandaling iyon, dumating si Miacha at sinabi sa magkasintahan na ipinapadala sila sa rehiyon ng Yunoha para sa kakaibang kwento. Kinabukasan, umorder si Alan ng karwahe para kay Charlotte upang masiyahan siya sa tanawin. Mas mababa ito sa gusto ko sa tanawin meme. Mas mataas ito sa sinabi ni Charlotte kay Alan na nang tumatakbo siya mula sa mga sundalo, nakita niya ang isang larangan ng magagandang bulaklak, ngunit hindi niya ito na-enjoy ng maayos. Pagkarinig nito, nagtataka si Alan kung nagkaroon ba ng magandang araw si Charlotte sa kanyang buhay. Tiniyak niya kay Charlotte na makakapagpahinga siya dahil walang makakakilala sa kanya dito na nagbigay ng ginhawa kay Charlotte. Tinabi niya kay Alan na dapat nilang inimbitahan si Iroka at sinabi niya na wala ito sa bayan sa loob ng isang linggo. Sa katotohanan, si Hiroka ang nag-ayos ng biyahe na ito dahil gusto niyang magka-inlove sina Alan at Charlotte. Bigla, may panginginig na dumaan sa gulugod ni Alan at nagtataka siya kung may nagsasalita tungkol sa kanya. Di nagtagal, nakita ni Charlotte ang resort na kanilang tutuluyan at sinabi ni Alan na sabik na siya sa biyahe na ito dahil narinig niyang nag-aalok ang resort ng masahe na may masayang wakas. Pagdating nila sa resort, inisip ng receptionist na sila ay magkasintahan na nagdiriwang ng kanilang honeymoon. Ngunit agad na nilinaw ni Alan na hindi sila mag-asawa, na nagbigay sa receptionist ng ideya na sila ay mga kaibigan na may benepisyo. Dito nalaman ni Alan na sinadyang ibinigay ni Miicha ang travel package na para sa mga magkasintahan, kaya't inisip ng receptionist na sila ay magkasama. Pagkatapos, lahat sila ay pumunta sa dalampasigan, kung saan inalok sila ng receptionist ng inumin na may isang straw lamang. Habang nag-aalala sina Charlotte at Alan, nagtatawanan sina Miacha at Iruka. Nagtataka kung ano ang mangyayari sunod. Sa kanilang pagkabigla, sinira ni Alan ang kanilang mga plano sa pag-inom ng inumin ng mag-isa. Ilang sandali ang lumipas. Nakarating sila sa hot spring at nagsimula si Charlotte na mag-alala na parang hindi siya naligo sa loob ng maraming taon. Habang dinadala ng receptionist si Charlotte upang isuot ang swimsuit, nagsimula si Alan na mangarap tungkol kay Charlotte at nagtataka kung makakapagpigil ang kanyang unggoy. Kaya't nangako siya sa sarili na mas pipiliin niyang itigil ang kanyang puso sa isang sumpa kaysa makipaglandian kay Charlotte. Ilang sandali ang lumipas, dumating si Charlotte na nakabikini at napagtanto ni Alan na talagang sulit ang pagbibigay niya sa kanya ng dagdag na pagkain. Dahil ang kanyang mga seresa ay naging niyog. Nahihiya, sinabi ni Charlotte kay Alan na ang ganda niya sa kanyang swimsuit at agad siyang nagbalik ng papuri bago sinabi kay Charlotte na oras na para gumawa ng kalokohan. Habang nagsisimula ng lumubog ang araw, umorder si Alan ng sorbetes para kay Charlotte upang makabawi siya sa kanya sa pamamagitan ng pagkain ng kanyang com. Habang pinapanood ito, nagtatanong sina Hiroka at Miacha kung kailan gagawa ng hakbang si Alan at pakainin si Charlotte ng kanyang puting sarsa. Nang mga sandaling iyon, humiling ang lahat sa hot spring sa receptionist na magdala ng sorbetes dahil ang ganda ng pagkakagawa ni Charlotte. Pagkatapos, upang lalo pang pasayahin si Charlotte, nagbago si Alan at naging Willy Wonka at naglagay ng spell sa lahat ng sorbetes na nagpapahaba sa kanilang mga pagkain. Salamat kay Alan.
kumita ng malaki ang resort. Kaya't bilang pasasalamat, sinabi ng receptionist sa kanya ang tungkol sa isang lihim na lokasyon kung saan makikita ang isang Fenrir. Nang makita ni Charlotte si Alan na naguguluhan, ipinaliwanag niya na ang Fenrir ay isang mitolohiyang nilalang na nagdadala ng swerte. Pagkatapos, pumasok sila sa kanilang kwarto at nakita nilang puno ng mga talulot ng rosas ang kama. Nagsimula na namang magpanik si Charlotte, kaya't pinakalma siya ni Alan na hindi siya papagawa ng mga cartwheel sa kanya. Nang malapit na silang matulog, naisip ni Alan ang receptionist na nagsabi sa kanya tungkol sa pangarap na kama. Kaya tinanong niya si Charlotte kung anong pangarap ang gusto niyang mangyari. At gaya ng dati, sinabi niyang gusto niyang makita ang kanyang yumaong ina. Bilang kapalit, sinabi ni Allen na ang pangarap niya ay makasandwich kina Rias Gremory at Sunate. Bago pa magsimula si Charlotte na mag-ingay, naglagay si Alan ng tulog na spell sa lahat sa resort para makapag-dream na siya tungkol sa malalaking bazukas. Kinabukasan, masayang nagising si Alan na alerto ang kanyang junior, ngunit nang siya'y mag-go-on, nakita niyang umiiyak si Charlotte. Sinabi niya kay Alan na sobrang emosyonal siya matapos makita ang kanyang ina at ibinulgar kung paano niya ito pinag-usapan. Napangiti si Alan habang iniisip ang pagiging naroroon kasama si Charlotte at ang kanyang ina. Ilang oras ang lumipas, nakarating sila sa zoo, at medyo nahihiya si Charlotte na dalhin si Alan para makita ang kanyang pamilya. Gayunpaman, pinakalma siya ni Alan na isa rin siyang mahilig sa hayop at tinanong siya kung may gusto siyang bilhin. Nag-aalangan, ipinakita ni Charlotte ang dalawang hairband na may mga taingan ng pusa at sinabi kay Alan na gusto niyang isuot ito kasama siya. Nagulat si Alan sa hiling dahil kailangan niyang panatilihin ang kanyang strep rep. Pero nang makita niyang malungkot si Charlotte, agad niyang binili ang hairbands. At pagkatapos isuot ang mga ito, nag-aalala si Alan na baka ang Fury community ay mag-claim sa kanya. Nagpatuloy sila at nakarating sa petting zoo at nakita ni Alan ang isang karatula para sa capybaras. Sinabi niya kay Charlotte na dapat nilang tawaging crapibaras ang capybaras dahil sila ay masasamang mahiwagang nilalang na kayang kumain ng higit pa sa isang plus size na Amerikanang babae. Nang sandaling iyon, dumating ang zookeeper at tiniyak kay Alan na hindi siya kailangang mag-alala tungkol sa capybaras dahil ito ay panahon ng pag-crack. Habang humuhupa ang tensyon ni Alan, lumingon siya at nakita si Charlotte na umiiyak sa saya. Sinabi niya kay Alan kung gaano siya nagpapasalamat sa karanasang ito, kaya't maingat na pinunasan ni Alan ang kanyang mga luha at hinikayat siyang mag-enjoy. Habang tumatakbo si Charlotte para yakapin ang mga hayop, nagbigay si Alan ng suhol sa maraming kuneho para makipaglaro kay Charlotte kapalit ng pagkain. Ngunit nang lumingon siya, nagulat siya nang makita si Charlotte na napapaligiran ng lahat ng hayop. Lahat sa zoo ay namangha dito, habang iniisip ni Alan na si Charlotte ay isang low-budget na prinsesa ng Disney. Ilang minuto ang lumipas, nag-break si Charlotte kasama si Alan sa bench, at napansin niyang lahat ng hayop ay nagmamahal kay Charlotte mula sa malayo. Habang si Charlotte ay namamangha sa kabaitan ng mga hayop, alam ni Alan na sinisumpa siya ng mga ito dahil sa paghinga ng parehong hangin kay Charlotte. Naalala niya na napapaligiran si Charlotte ng mga hayop kahit sa gubat. Kaya't sinabi niya sa kanya na may potensyal siyang maging beast tamer. Gayunpaman, dahil wala si Charlotte ng kaalaman tungkol sa mundo ng mahika, humiling siyang sabihin pa ni Alan. Kaya't ibinulgar niya na may ilang tao na ipinanganak na may malaking pagkahilig sa mahika at isa siya sa mga maswerte. Sa parehong paraan, ang mga beast tamer ay may kapangyarihang makipag-usap at kontrolin ang mga hayop. Iniisip pa ni Alan na kayang kontrolin ni Charlotte ang isang Fenrir, kahit na may reputasyon itong hindi mapakialaman. Biglang tumakbo ang tagapag-alaga ng hayop patungo sa kanila at sinabing kailangan nila ang tulong ni Alan. Pagdating sa isang dome, sinalubong siya ng isang matandang lalaki na unang nagduda sa kanilang kakayahan. Bago niya napagtanto na si Alan ang makapangyarihang Panginoon ng demonyo. Ngayon ay nakahinga ng maluwag. Ipinakilala ng matanda ang kanyang sarili bilang isang beast tamer. At dinala si Alan at Charlotte sa isang silid kung saan nakakulong ang isang sugatang Fenrir. Nakita ang kanyang kalagayan, labis na nalungkot si Charlotte.
Habang sinasabi ng Beast Tamer kay Alan na inatake ang Fenrir ng mga poacher dahil may isang komunidad na mahilig kumain ng mga aso. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang Fenrir pero nagkaroon ng matinding galit sa mga tao at dahil dito, hindi nila magamot ang kanyang mga sugat. Pagkarinig nito, sinubukan ni Alan na makipag-usap sa Premium Husky pero nagsimula itong mag-bark kay Alan na parang gutom na kasintahan. Bago makaisip si Alan ng ibang paraan, biglang pumasok ang tagapag-alaga ng hayop na may masamang balita. Paparating na ang ina ng Fenrir para iligtas ang kanyang anak. At nang tumingin si Alan sa kanya, napagtanto niyang sapat ang kanyang lakas para gibain ang buong lugar. Gayunpaman, masamang ideya rin ang pakawalan ng sugatang Fenrir dahil isipin ng kanyang ina na sila ang may gawa sa pinsala sa kanyang anak. Sa kawalan ng ibang opsyon, nagpasya si Alan na harapin ang ina ng Fenrir nang mag-isa at inutusan ang mga manggagawa ng zoo na lumikas sa lugar. Nakita ang determinasyon ni Alan, sinabi ni Charlotte na nais din niyang tumulong. Ngunit tumanggi si Alan, na sinabing masyadong delikado. Sa kabila ng kaalaman sa panganib, iginiit ni Charlotte na nais niyang gamitin ang kanyang kakayahan sa beast taming para tulungan ang sugatang Fenrir. At dito napagtanto ni Alan na hindi na siya ang mahiyain na batang babae dati. Kaya pumayag siya at hiniling ang kanyang magandang kapalaran bago sila naghiwalay. Samantala, sa resort, nagre-relax sina Eroka at Miacha nang biglang umingay ang anunsyo na lumikas. Nananatiling kalmado si Miacha at sinabi kay Eroka na si Alan ang bahala dito nang bigla siyang lumitaw at sinabi sa mga nagulat na babae na alam niya ang kanilang maruming plano mula sa simula. Matapos bigyan silang dalawa ng trabaho, nag-teleport si Alan sa labas ng resort at naglagay ng mahika sa paligid nito para protektahan ng lahat mula sa paparating na grupo ng mga Fenrir. Pagkatapos nito, gumamit siya ng spell ng yelo para ikulong ang mga halimaw sa isang lugar. Ngunit inatake siya ng napakalaking ina ng Fenrir. Nang malapit nang gumanti si Alan, dumating ang isang kapibara na ang pangalan ay Gosetsu at sinabi kay Alan na mali ang kanyang hakbang. Pinapaalalahanan niya si Alan na kung saktan niya ang ina, ang anak na sinusubukan nilang iligtas ay babalik upang maghiganti para sa pagkamatay ng kanyang ina. Nagulat si Alan habang nagtataka kung bakit isang random na kapibara ang nakikipag-usap sa kanya. Kaya tinanong niya si Gosetsu kung ano ang gusto niya. At sinabi niyang nais niyang iligtas si Charlotte mula sa kanyang footlong sausage. Nang tanungin ni Alan kung paano alam ng isang hangal na hipo tulad niya si Charlotte, inihayag ni Gosetsu na siya ang unang nakakita kay Charlotte at malapit na siyang bumuo ng plano kasama siya nang dumating siya at kinuha siya. Pagkarinig nito, nagsimula nang tumawa si Alan na lalo pang nagpagalit kay Kapibara. Kaya tinawag niya si Alan na tamad na walang silbi dahil hindi niya winasak ang kaharian ng Nero na nagdulot ng labis na sakit kay Charlotte. Habang nagsisimula ang kanilang laban, sinabi ni Gosetsu sa mga Fenrir na si Alan ay isang poacher na kumuha sa kanilang kapatid at nang malapit na silang umatake sa Panginoon ng Demonyo, dumating si Charlotte kasama ang kanyang grupo ng mga hayop. Nang makita ni Alan ang Fenrir cub kasama si Charlotte, tinanong niya siya kung paano niya ito na-tame at sinabi niyang salamat sa Duolingo. Natutunan niyang makipag-usap sa mga hayop at nakipag-ugnayan sa Fenrir. Habang humahanga si Alan sa progreso ni Charlotte, sinabi ng Fenrir cub ang lahat sa kanyang ina at agad na inihalin tulad ng ina ang kanyang galit kay Gosetsu na nagsinungaling sa kanya. Habang napapalibutan si Gosetsu ng grupo, sinabi niya kay Charlotte na sumama sa kanya dahil ang pananatili kay Alan ay magdadala lamang sa kanya ng kapahamakan. Siyempre, tinanggihan siya ni Charlotte at sinabing hindi siya interesado sa mga hipo na nagpagalit kay Gosetsu. Kaya nagpasya siyang atakihin si Alan at kunin si Charlotte sa puwersa. Habang sila ay nag-aaway, ginamit ni Alan ang kanyang mahika upang talunin si Gosetsu na tumanggap ng pagkatalo dahil naramdaman niya ang pagmamahal ni Alan kay Charlotte. Gayunpaman, nagsimula ng magpanik si Alan sa salitang pagmamahal at tinanong si Gosetsu kung bakit niya iyon sinabi. Kaya itinuturo niya ang kanyang mga hangal na tainga ng pusa. At sinabi kay Alan na tanging isang lalaking umiibig ang gagawa ng ganitong kabaliwan. Sa kalaunan, bumalik silang lahat sa resort kung saan mainit na pinasalamatan ng receptionist ang dalawa sa pag-save sa resort.
At ilang sandali pagkatapos, dumating din ang pack ng Fenrir upang ipahayag ang kanilang pasasalamat. Nang dumating ang lahat, si Miyacha at Iruka ay may dalang totoong manghuhuli at ipinagmamalaki ni Alan na inutusan niya ang mga babae na hanapin ang mga salarin para maparusahan. Nagcast siya ng protective spell sa mga ito para mag-enjoy ang mga Fenrir sa kanilang pagkain. Nang malapit na silang umalis, sinabi ni Charlotte kay Alan na gusto ng Fenrir cub na sumama sa kanila. Lumingon si Alan para humingi ng pahintulot sa kanyang ina, at nang makuha niya ang kanyang basbas, pumayag siyang alagaan ng cub. Sinabi niya kay Charlotte kung gaano siya kasaya na may dagdag na pamilya na nagpasaya sa kanya, kaya sinabi pa niya kay Charlotte na gusto niyang magpatawa ng mga miyembro ng pamilya niya tulad ng isang mabuting mamamayan ng Alabama. Sa karwahe, naguguluhan sina Alan at Charlotte sa presensya ni Gosetsu na nagtalaga sa sarili bilang bodyguard ni Charlotte, na ikinainis ni Alan. Pagkatapos makauwi, tinanong ni Alan ng Fenrir na si Lou na alagaan si Charlotte, pero hindi siya pinansin at umalis kasama si Charlotte. Biglang dumating si Gosetsu at sinimulang galitin si Alan sa pagsasabi na ang kanyang shoddy ay fan ng dodgy style. Sa kabila ng pag-ignore kay Gosetsu, hindi maikakaila ni Alan na naiinggit siya sa mga bagong prioridad ni Charlotte. Nang gabing iyon, sinabi ni Charlotte kay Alan na gusto niyang maging profesional na beast tamer, na ikinatuwa niya dahil siya ang parehong batang babae na ang libangan ay bilangin ng bigas at gumawa ng cartwheel sa asawa niyang Willie. Kaya excited niyang sinabi kay Charlotte na siya ang magpopondo sa kanyang pag-aaral. At mula sa araw na yon, nagsimula si Charlotte sa kanyang pagsasanay bilang beast tamer. Ilang araw ang lumipas, pinasok niya si Lou sa isang binding contract at ginawang circus monkey. Matapos itong mapanood, pinuri ni Alan si Charlotte sa kakayahan niyang matame ang isang Fenrir, at nang malapit na siyang patpatin si Lou, tinubukan nitong kagatin ang mga kamay na nagpapakain sa kanya. Mabilis na inalis ni Alan ang kanyang kamay habang pinagsasabihan ni Charlotte si Lou sa kanyang asal, hanggang sinabi ni Alan na ayos lang, dahil si Lou ay nagtitiwala lamang sa kanya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, sinabi ni Gosetsu kay Charlotte na umabot na siya sa advanced beast conversation stage na nagpapahintulot sa tao na makipag-usap sa kanilang sariling wika at maunawaan pa rin ang sinasabi ng hayop. Naging mausisa si Charlotte at tinanong si Gosetsu kung paano siya nakakapag-usap sa wikang tao, at ipinagmamalaki niyang sinabi na siya ang nagturo sa sarili, na bahagyang ikinainis kay Alan. Sinabi niya kay Charlotte na ang beast communication ay masyadong advanced pa para sa kanya, pero siya ay sobrang excited at sinabi kay Alan na gusto niyang makita ito. Si Alan, na sobrang simp, ay mabilis na pumayag at sinabi kay Charlotte na mag-ingat habang ginagawa ang ritual. Pumayag si Charlotte at mabilis na natapos ang ritual. Ngunit nang tumingin si Lou sa kanya gamit ang parehong tanga na mukha, siya ay nawalan ng pag-asa. Kaya, para mapasaya siya, sinabi ni Alan kay Charlotte na maaari niyang kunin ang kanyang lollipop, ngunit sinumpa siya ng Fenrir sa Russian. Nang marinig ni Charlotte si Lou na gumagamit ng wikang tao, siya ay sobrang saya at tumakbo upang maglaro kasama ang kanyang aso. Samantala, sinabi ni Gosetsu kay Alan na tama siyang isipin na espesyal si Charlotte. Pagkatapos, upang gantimpalaan ang mga pagsisikap ni Charlotte, gumawa si Alan ng jacuzzi para sa kanya at kay Lou. Ngunit ang pangit na hipo ang unang tumalon na nagpasakit muli kay Alan. Habang sumisigaw siya kay Gosetsu na lumabas, biglang nag-transform ang kapibara sa isang hot na babae na may 10 sa 10 na dibdib. Nang ibinunyag ni Gosetsu na natutunan niya ang jutsu na ito mula kay Naruto, napilitan si Alan na payagan siyang sumama kay Charlotte at Lou. Sa meantime, sinamantala niya ang pagkakataong umupo at tamasahin ang tanawin ng dalawang magandang babae na naglalaro sa tubig. Biglang tumutok ang mga mata ni Alan kay Charlotte at nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit ang tanga niyang loser ay iniisip na epekto ito ng sobrang mga sumpa. Ilang sandali, sumama si Charlotte kay Alan sa bench at pinasalamatan siya sa kanyang kabutihan, ngunit sinabi niya sa kanya na i-FaceTime ang kanyang junk kung talagang nagpapasalamat siya. Sa wakas, napunta ang usapan sa mansyon at sinabi ni Alan na ito ay dating pag-aari ng isang elf na biglang nawala. Sinasabi ng ilan na sinubukan niyang mag-cosplay bilang Hannah Baker mula sa 13 Reasons Why
habang ang iba naman ay nagsasabing siya ay naging multo at nawala. Ngunit dahil sa lahat ng mga tsismis na ito, nakakuha si Alan ng magandang deal sa mansyon. Pero ngayon ay nag-aalala si Charlotte matapos marinig ang mga madidilim na balita. Nang sandaling iyon, nakita nila si Kosetsu na natatakpan ng kabute at nagmadali silang tiyakin na ayos siya. Habang sinisiguro ni Kosetsu kay Charlotte na ayos lang siya, biglang lumitaw si Ebony mula sa lupa at inakusahan sila na ninakaw ang kanyang mga kabute. Halos mawala ng malay si Charlotte sa kanyang nakita hanggang sa inimbitahan sila ng babae sa kanyang basement kung saan ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Dorothea. Ngunit, naniniwala pa rin si Charlotte na multo si Dorothea, kaya't kumapit siya sa braso ni Alan na nagpasigla sa kanyang pakiramdam. Upang linisin ang kanyang isip, tumingin siya sa paligid at napagtanto na si Dorothea ay matagal nang nakatira sa basement. Nang subukan ni Alan na tanungin si Dorothea kung ano ang ginagawa niya sa kanyang ari-arian, nagalit siya at sinabi na siya ang dapat magtanong dahil pag-aari niya ang bahay. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Alan na siya ang elf na nawala. Kaya't sinabi niya kay Dorothea na mula nang siya ay nawala, ibinenta ang kanyang bahay. Matapos malaman na hindi siya nakapaghaplas ng damo sa loob ng isang dekada, bumalik si Dorothea sa ibabaw, kung saan nakilala siya ni Gosetsu bilang isang mataas na antas na dark elf. Nang kumpirmahin ni Dorothea ang sinabi ni Gosetsu, nag-alala si Alan na siya ay itataboy mula sa kanyang mansyon ngayon na lumitaw na ang tunay na may-ari. Kaya't kinakabahan niyang sinabi kay Dorothea na nais niyang bilhin ang mansyon. Napansin ang pagkabahala sa mukha ni Alan, ngumiti si Dorothea at sinabi sa kanya na papayagan siyang manirahan sa mansyon sa isang kondisyon. Habang nilulunok ang takot, nagmamakaawa si Alan kay Dorothea na kunin na lang ang kanyang pera at mga mahalagang mani. Ngunit tinanggihan siya nito at sinabi na hindi niya kailangan ng pera sa kanyang basement. Sa pag-obserba sa kanilang palitan, sinabi ni Charlotte kay Alan na dapat nilang pakinggan ang hiling ni Dorothea dahil mukhang labis itong nababahala. Alam ni Alan na ang kanyang mansyon ang tanging ligtas na lugar para kay Charlotte, kaya't nag-atubiling tinanong si Dorothea na ipahayag ang kanyang hiling. Ipinaliwanag niya na siya ay isang sikat na manunulat ng romansa na naharap sa matinding writer's block kaya't nagtago siya mula sa kanyang editor. Ngunit, matapos makita siya at si Charlotte, bigla siyang nakaramdam ng inspirasyon. Kaya't nais niyang magsimula silang magbigay ng material para sa kanyang pagsusulat. Kinabukasan, nagdaos sina Alan at Charlotte ng isang palabas para kay Dorothea, kung saan nagkunwari si Alan na siya ang kabalyero ni Charlotte. Ngunit, hindi pa rin nasisiyahan si Dorothea dahil nakita niyang gumagamit si Alan ng mahika upang maiwasang hawakan si Charlotte. Matapos akusahan si Alan na bobo, pinagsabihan ni Dorothea ang dalawa na hindi sila magaling sa romansa. Sinabi niya sa kanila kung paano siya maingat na naghanda ng isang script para sundin nila. At gayon pa man, ay nagkakamali sila sa bawat eksena. Matapos ipaalala kay Alan na nakataya ang kanyang mansyon, nakiusap si Dorothea na sundin nila ang kanyang mga tagubilin upang makuha niya ang kanyang inspirasyon para sa nobela at siya ay makakuha ng kanyang mansyon. Ngayon, pagod na si Alan at sinabi kay Dorothea na hindi na niya ito kayang gawin. Na sinasabi na tiyak na ayaw ni Charlotte na maging malapit sa isang mabahong katulad niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mahiyain na sinabi ni Charlotte kay Alan na hindi siya nagmamalasakit sa pag-flirt sa kanya. At nang marinig ito, biglang pinagsalpok ni Alan ang kanyang ulo sa pader sa saya, na nag-iwan kay Charlotte na nagulat. Tiniyak ni Alan kay Charlotte na ayos lang siya at sinasabi niyang sinusubukan lang niyang mawalan ng ilang brain cells para makayanan ang plagiarized script ni Dorothea mula sa Wattpad. Habang inaayos siya ni Charlotte, sinabi ni Gosetsu kay Dorothea na ganito ang paraan ng pag-flirt ni na Alan at Charlotte. At kahit na nasisiyahan siya dito, sinabi niya sa magkasintahan na sa oras na magsimula silang magbigay, si Grok at Gemini ay mamumuno na sa mundo. Bumuntong hininga si Alan na pagtanto na kailangan niyang magbigay ng magandang palabas para kay Charlotte. Ngunit sinabi niya kay Dorothea na hindi siya gagawa ng anumang kakaibang bagay kay Charlotte. At pumayag siya. Maya-maya, ibinibigay ni Dorothea ang bagong script at kailangan nilang magpanggap na bagong kasal.
na labis na ikinainis ni Alan. Sandali pagkatapos, umarte si Alan bilang asawang bagong balik mula sa Walmart. Pero nang marinig ni Dorothea ang British accent niya, nawala siya at sinimulang murahin si Alan. Sa ikalawang take, umabot si Alan sa eksena hanggang makita niyang napaka-cute ni Charlotte sa apron. Matapos siyang mawala ng malay dahil sa matinding nosebleed, muling pinagsabihan siya ni Dorothea na sinabing mas marami siyang dugo kaysa sa isang babae sa kanyang mga araw. Matapos siyang sumagot kay Dorothea, muling pumasok si Alan sa kanyang papel at sa pagkakataong ito, muntik na siyang mabilaukan habang pinapakain siya ni Charlotte at tinatawag siyang Al. Napabuntong hininga si Dorothea at tinanong si Alan kung ano na naman ang problema niya at sinabi niya na weird marinig si Charlotte na ginagamit ang nickname niya. Sa huli, binago ni Dorothea ang setting at sa pagkakataong ito, iniligtas ni Alan ang kanyang pagkabata na crush, si Charlotte, mula sa dalawang mapanganib na thug, sina Gosetsu at Lou. Sa eksena ng laban, nalito ang tanga sa pagitan ng realidad at pag-arte. Kaya nang makita niyang nakatali si Charlotte, sobrang nagalit siya at pinagsasampal sina Lou at Gosetsu. Pinindot niya si Charlotte sa pader, pero muli, bumilis ang tibok ng kanyang puso, kaya umalis siya sa script at sinabi kay Charlotte na siya ang kanyang tagapag-alaga na laging magpoprotekta sa kanya. Tulad ng inaasahan, sinimulang sigawan ni Dorothea si Alan dahil sa pagkaligaw ng mga linya. Pero hindi siya pinansin at tumitig sa mga mata ni Charlotte. Sa sandaling ito, napagtanto ni Alan na may nararamdaman siya para kay Charlotte. Gayunpaman, tumanggi siyang umamin sa kanya. Alam niyang obligadong tatanggapin lang siya nito. Matapos ang eksenang iyon, sinabi ni Dorothea kay Alan at Charlotte na muling gagawin nila ang isang eksena mula sa Cinderella na labis na ikinainis ni Alan. Kaya sinabi niya kay Dorothea na pagod na siya hanggang sa innocently na sinabi ni Charlotte na masaya siya. Agad na inayos ni Alan ang kanyang pag-arte at sinabi kay Dorothea na mabilis na magtrabaho. Ilang segundo pagkatapos, nagdala si Dorothea ng script at sinabi kay Alan na siya ang simpy prince na magliligtas kay Charlotte. Isang mistreated princess mula kay Gosetsu, ang kanyang masamang stepmother. Sa susunod na sandali, nakadamit si Charlotte ng mga basahan at naglilinis ng sahig na nagpapaalala sa kanya ng nakaraan. Ilang segundo pagkatapos, dumating si Gosetsu at pinagsabihan si Charlotte dahil hindi niya maayos na nalinis ang sahig. Isang bagay na dati nang ginagawa ng kanyang sariling stepmother sa mansion ng Duke. Matapos sabihin kay Charlotte na pupunta siya sa isang ball, umalis si Gosetsu at doon sinalubong si Charlotte ni Lou, ang fairy dog mother, na tumulong sa kanya na maghanda para sa ball. Pagdating sa ball, sinalubong si Charlotte ng gwapong prinsipe na si Alan at napagtanto niyang maganda si Alan bilang prinsipe. Habang nagsasayaw sila, tumitibok ang puso ni Charlotte. At napagtanto niyang tuwing kasama niya si Alan, nagiging kakaiba ang tibok ng kanyang puso. Sa wakas, sumigaw si Dorothea ng cut at pinuri ng lahat si Charlotte para sa kanyang kahangahangang pag-arte habang sinasabi kay Alan na kumain ng dumi ng baka. Ito ang nagpasiklab kay Alan dahil ito ang pinakamagandang performance niya hanggang ngayon. Pagkatapos, nagbigay si Charlotte ng tubig kay Alan para kumalma. Pero nang mapansin niyang may imprint ng kanyang mga labi sa baso, nagpanik siya at nagsabing, "Hindi, salamat." Matapos ang pahinga, sinabi ni Dorothea sa kanila na oras na para sa huling eksena, kung saan babalik si Charlotte sa kanyang normal na buhay, bilang broke, pagkatapos ng spicy night kasama si Prinsipe Alan. Gayunpaman, dahil sa sobrang sarap ng kanyang mga cake, hindi makalimutan ng prinsipe si Charlotte at nagsimulang hanapin siya. Nang marinig ito, namula si Charlotte hanggang sa oras na para umarte. Gamit ang kanyang hair clip, sinimulang hanapin ni Prinsipe Alan ang broke girl na kumain ng kanyang lollipop na parang nagugutom. Nang subukan ni Gosetsu na i-flirt siya, hindi siya pinansin ni Alan at nakatuon sa housemaid, na ang mga mata ay kapareho ng kulay ng hair clip. Agad na napagtanto ni Alan na siya ang hinahanap niya at sinubukan siyang i-flirt sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang princely status. Ngunit ang buong eksena ay nagpapaalala kay Charlotte sa kanyang tunay na sitwasyon, kaya tinanong niya si Alan kung bakit siya gumagawa ng labis para sa isang tulad niya.
Nang mapagtanto ni Alan na lumilihis si Charlotte sa script, handa na siyang aminin ang tunay na nararamdaman nang biglang gumuho ang pader at lumabas ang isang napakagwapo na Chad. Habang humihingi ng tawad kay Alan, inihayag ng lalaki na naghahanap siya ng isang tao at nagpatuloy na maghanap sa ilalim ng kama ni Lou hanggang sa makita si Dorothea na nagtatago sa ilalim. Nang walang sinayang na oras, hinatak niya ito gamit ang mga lubid. Sinabing hinahanap niya siya sa loob ng 3 dekada. Lumabas na ang Chad na iyon ay editor ni Dorothea na dumating matapos maramdaman ang kanyang presensya. Nahihiyang sinabi ni Dorothea na nagtatago siya sa kanyang basement, na nag-udyok kay Chad na sabihin sa kanya na itatapon siya sa isang bulkan dahil sa pagpapahintay sa kanya para sa libro. Habang nananawagan si Dorothea kay Alan na iligtas ang kanyang buhay, nagbigay si Chad ng maraming pera para sa pinsala sa pader at lumipad palayo kasama si Dorothea. Sa susunod na segundo, tinanong ni Charlotte si Alan kung ano ang balak niyang sabihin sa kanya. Ngunit bago siya makapag-amin, biglang pumasok si Iruka kasama ang masamang kapatid ni Charlotte, si Natalia, na nasa panganib. Sa isang panaginip, nakita ni Charlotte ang kanyang sarili na nagtatrabaho bilang katulong sa bahay ng kanyang ama. Ang kanyang mga kamay ay puno ng pasa mula sa walang tigil na paglilinis. Ngunit sa halip na magpakita ng kabaitan, ang ibang mga katulong ay sinasadya pang ibuli si Charlotte. Matapos pumanaw ang kanyang ina, kinuha si Charlotte ng kanyang ama, na nagpasiklab ng galit sa kanyang stepmother, kaya't siniguro nitong magdusa si Charlotte sa ilalim ng kanyang bubong. Nang biglang pumasok si Natalia, na may dalang libro, tinawag niya si Charlotte na ate. Ngunit tinrato siya ni Charlotte na parang kanyang amo, na nagpasadlak kay Natalia sa labis na kalungkutan. Hiniling niya kay Charlotte na basahan siya ng libro, ngunit magalang na tinanggihan ito ni Charlotte at sinabing kailangan pa niyang linisin ang banyo. Kahit na malungkot si Natalia sa narinig, hiniling niya kay Charlotte na ituring siya bilang kapatid kapag sila'y nag-iisa. Sa oras na pumayag si Charlotte, nagising siya mula sa panaginip at natagpuan ang sarili sa isang hindi pamilyar na kama. Paglabas, napagtanto ni Charlotte na siya ay nasa isang barko. Dahil napag-alaman na nagpasya si Alan na tulungan si Natalia agad. Kaya't noong nakaraang gabi, inayos niya ang isang barko upang mabilis silang makarating kay Natalia. Habang sumasama si Charlotte kay Alan at tinatanong siya kung saan sila patungo, inihayag niya na ang isla sa harap niya ay Hogwarts, ang lugar kung saan kasalukuyang naroon si Natalia. Pagkatapos lumapag, namangha si Charlotte sa laki nito, habang ipinaalam ni Iruka na ang lahat sa isla ay may kaugnayan sa Hogwarts at sa kanilang ama, na namamahala sa operasyon. Sinabi ni Alan kay Iruka na ibigay sa kanila ang lahat ng impormasyon tungkol kay Natalia, ngunit tumanggi siya at sinabing pag-uusapan nila ito ng detalyado sa bahay. Ito ay nagdulot ng pagkabahala kay Alan at Charlotte sa magkaibang dahilan. Habang natatakot si Charlotte na makilala ang mga magulang ni Alan, natatakot naman si Alan na makita ang kanyang amang ampon. Dahil sa huling pagkakataon na narito siya, nagkaroon sila ng brutal na pagtatalo. Nang tumingin si Charlotte kay Iruka para sa mga detalye, inihayag niya na biglang umalis si Alan sa Hogwarts, na nagpasiklab ng galit sa kanyang ama na nagsimula silang magbanggaan ng 3 gabi. Nang matapos sila, ang kanilang pinag-awayang lugar ay mukhang dumi ni Mia Khalifa na radioactive. Habang naglalakad pa uwi, sinabi ni Alan kay Charlotte na ang kanyang ampon na ama ay talagang kanyang tiyuhin, na tumanggap sa kanya matapos ang kanyang mga magulang ay maapektuhan ng plot god sa mababang budget ng animasyon. Nang malaman ni Charlotte ang tungkol sa pamilya ni na Alan at Iruka, nais niyang magkaroon ng ganitong ugnayan kay Natalia. Kaya't nangako si Alan na aayusin niya ang lahat kapag natagpuan nila si Natalia. Sa oras na yon, napansin nila ang laban sa pagitan ng Slytherin at Gryffindor. Ngunit bago makapaghiro si Alan, isang puting buhok na Sigma ang nagyelo sa parehong panig, na nag-iwan sa lahat ng namangha. Pagkatapos, nag-teleport siya sa grupo at mainit na binati si Alan, bago ipakilala ang sarili bilang si Harvey, stepfather ni Alan. Nagsimula si Charlotte na magulat. Napagtanto na mas gwapo si Daddy Crawford kaysa sa kanyang twink na tagapagligtas. Pagdating sa bahay, sinabi ni Harvey kay Charlotte na natutuwa siyang makilala ang girlfriend ni Alan, at nang malapit nang ituwid ni Alan si Harvey,
May isang ruka na sumipa sa kanya mula sa ilalim ng mesa bago siya pinagsaluhan. Napagtanto ni Alan na sinabi ng kanyang bratty stepsister sa kanilang mga magulang na siya ay may relasyon. Kaya't lumingon siya at sinubukang bigyan si Charlotte ng senyales sa pamamagitan ng pagdilat. Ngunit mukhang parang kumakain siya ng Crayola. Buti na lang, nahuli ni Charlotte ang kanyang senyales at magalang na sinabi kay Harvey na siya ang girlfriend ni Alan at marami silang ginagawa na masama. Sa puntong ito, ngumiti si Harvey kay Alan at sinabi na dapat silang magpakasal at lumipat sa kanila, na nagdulot ng pamumula kay Charlotte at Alan. Sinabi niya kay Harvey na hindi na siya babalik sa isla dahil gusto niyang mamuhay bilang isang antisocial na freak. Lumabas na si Harvey ay desperadong gusto si Alan na magmana sa Hogwarts, ngunit ayaw ni Alan ng ganitong responsibilidad. Kaya't sinabi ni Gosetsu na tanga si Alan sa pagtanggi sa magandang alok. Para lalong magdagdag ng apoy, sinabi ni Harvey sa lahat na tanging si Alan lamang ang kayang magmana sa Hogwarts, na nagpasakit kay Charlotte. At habang tinatawag siyang mabuting ama, sinabi ni Alan sa kanya na huwag mahulog sa panlilinlang ng kanyang ama. Dahil dito, pumasok ang isang fun-sized na babae sa silid na nagpapakilala bilang Lottie bago siya magtapon ng tinidor kay Alan dahil hindi siya na-miss ang kanyang ina sa loob ng 3 taon. Nagulat si Charlotte dahil ang babae ay mukhang karapat-dapat pa sa Happy Meal, habang sinabi ni Alan kay Charlotte na ang tunay na dahilan sa desisyon ni Harvey ay gusto niyang magretiro at mag-crack kay Lottie buong araw. Kinatigan ito ni Harvey at sinabi kay Charlotte na maaari siyang maging headmaster, ngunit wala siyang natatanggap na head dahil sa pressure ng trabaho. Kaya gusto niyang magretiro at ibigay kay Alan ang lahat ng responsibilidad. Matapos marinig ang lahat ng mga nakakadiring detalye, nagmamakaawa si Alan kay Harvey na dumiretso na at sabihin sa kanila tungkol kay Natalia. Lumabas na ang pamilya Evans ay nasa estado ng pagkawasak matapos ang iskandalo ni Charlotte. Kaya't ipinadala nila si Natalia sa Hogwarts para sa kanyang mental na kapayapaan. Sa panahong ito, gumagamit si Natalia ng pekeng pagkakakilanlan. Kaya't umabot ng matagal bago nila malaman na siya ay konektado kay Charlotte. Sinabi ni Harvey kay Alan na ang mga rivalry sa Hogwarts ay lumalala, na naguguluhan si Alan, at tinanong siya kung paano ito nauugnay kay Natalia. Inilabas niya ang Mirror of Nostalgia, na nagpapakita kay Natalia na nag-iisa, nang biglang may grupo ng Slytherins na dumating. Sa simula, akala ng lahat ay si Natalia ay malapit ng maabuso ng baby oil, hanggang makita nilang pinapagalitan niya ang mga ito. Habang ipinaalam ni Harvey kay Alan at Charlotte na si Natalia ay basically ang gangster ng Hogwarts, sila ay nagalit, napagtanto na mali ang kanilang alalahanin. Nagsimula pang magpanik si Charlotte, sinasabi na ang kanyang kapatid ay naging masamang babae, hanggang sinabi ni Harvey na patuloy silang manood. Nang isa sa mga goons ay ibinalik ang lunch money ni Natalia, sinabi niya sa kanya na itago ang bag dahil alam niyang nahihirapan siya sa pera. Ito ang nagpasakit sa lahat ng mga goons habang sinabi ni Natalia sa kanila na hindi siya magiging mabuting boss kung hindi niya alagaan ang kanyang mga tauhan. Matapos ipakita sa kanila ang lahat, sinabi ni Harvey kay Alan na dahil siya ay dating problematic student, siya ang dapat disiplinahin si Natalia. Kahit na ayaw ni Alan na gawin ang lahat ng legwork, pumayag siyang tulungan si Natalia. Umaasang si Charlotte ay sa wakas ay papayagan siyang mag-crack sa dulo ng recap. Sinabi niya kay Charlotte na maaari niyang baguhin ang kanyang hitsura at dalhin siya para makilala si Natalia. Naalala ang kanilang mga nakaraan bago nagkagulo ang lahat. Naging emosyonal si Charlotte at sinabi kay Alan na gusto niyang tulungan si Natalia. Nang napagpasyahan na si Alan ay mag-i-infiltrate sa Hogwarts, na si Charlotte ang magiging sekretary niya, sinabi ni Lottie na oras na para matulog. Bigla, nagkaroon si Alan ng masamang pakiramdam sa kanyang tiyan, habang ang kanyang fun-sized na ina ay dinala siya at si Charlotte sa isang silid na may isang kama lamang. Nang siya ay nagsimula ng magpanik, tinanong siya ni Lottie kung siya ay nagsisinungaling tungkol kay Charlotte na kanyang girlfriend. Nang dahil sa takot, siniguro ni Alan kay Lottie na sila ni Charlotte ay magkasintahan, na nagpadali sa kanya. Nang umalis siya, nahihiyang sinabi ni Charlotte na dapat na silang matulog dahil abala sila bukas. Habang nakahiga sa kama, nahihirapan si Alan na kontrolin ang kanyang puso. Humingi siya ng tawad kay Charlotte sa pagkakasangkot niya rito, pero sinabi ni Charlotte na huwag mag-alala
dahil natulog na sila ng magkasama. Habang naaalala ni Alan ang mga sandali nila sa resort, naisipan niyang maglagay ng tulog na spell. Ngunit matapos ang ilang nabigong pagtatangka, napagtanto niyang may mali. Nang suriin ang kama, napagtanto ni Alan na ito ay gawa sa anti-magic na material at tanging si Eruka lang ang makakagawa nito. Tama nga, si Eruka at genderbender Gosetsu ay nasa labas ng kanilang silid, umaasang marinig ang mga malalandiing tunog ng kama. Sa loob, sinubukan ni Alan na matulog nang sabihin ni Charlotte na ang kanyang tiyuhin at tiyahin ay parang Marzia at PewDiePie. Nang marinig ito, naisip ni Alan na sila ni Charlotte ay isang masayang magkasintahan na nagbigay sa kanya ng ideya kung dapat ba siyang humingi ng mga aral sa pag-ibig mula kay Harvey na simp. Nang sandaling iyon, tinanong ni Charlotte si Alan kung ano ang balak niyang sabihin sa kanya sa dulo ng script ni Dorothea at nagtataka si Alan kung dapat ba niyang aminin na gusto niyang pakasalan siya. Pareho silang nag-isip kung gaano sila kasaya sa isa't isa. Ngunit ang kanilang personal na trauma ay pumipigil sa kanila na aminin ang tunay nilang nararamdaman. Sa huli, nagpasya silang gumamit ng talk no jutsu at tahimik na matulog na ikinagalit ni Erika na nagbayad ng malaking halaga para sa anti-magic na kama. Kinabukasan, binago ni Alan ang hitsura ni Charlotte at agad siyang napahiyang makita siya na may salamin. Pagkatapos noon, tumungo sila sa Hogwarts, kung saan hinarap ni Alan si Natalia, na agad na pumasok sa isang fighting stance nang tawagin siya. Namangha si Alan sa mabilis na reflexes ni Natalia at inamin na madali siyang maging top fighter. Ipinakilala niya ang sarili bilang kapalit na guro at nang marinig ang apelyido niya, tinanong ni Natalia kung siya ay kamag-anak ng punong guro. Samantala, ang mga alalay niya ay nagpanik nang mapagtanto nilang siya ang parehong estudyanteng minsang naghasik ng takot sa buong akademya at nagkaroon ng alitan sa punong guro na tumagal ng 3 araw. Habang tinatawag ng lahat si Alan na dakilang demonyo, naging proud siya bago ipinakilala si Charlotte bilang Charo, ang kanyang nerdy na katulong. Gayunpaman, hindi nagpaapekto si Natalia at tinanong si Alan kung ano ang gusto niya sa kanya, kaya ipinaliwanag niya na magiging pribadong guro siya dahil siya ay nagdudulot ng maraming problema. Nang iabot ni Alan ang kamay niya para sa isang handshake, ipinagmamalaki ni Natalia na hindi niya kailangan ng tulong at umalis. Inaasahan ni Alan ito mula sa isang masiglang babae tulad ni Natalia at lumingon siya upang siguraduhing okay si Charlotte. Nang makita siyang nanginginig, tinanong ni Alan kung ano ang problema at sinabi niyang na-overwhelm siya nang makita ang kanyang kapatid. Sinabi ni Alan kay Charlotte na dapat siyang magpakatatag dahil marami siyang gagawin na mga bagay bilang kapatid kay Natalia kapag idinagdag siya sa kanyang harem. Ang kaisipang iyon ay nagpasimula kay Charlotte na umiyak, na nagdulot kay Alan ng maraming kakaibang tingin mula sa lahat sa campus. Pagkatapos, nagpasya silang dumalo sa isa sa mga klase ni Natalia at humanga si Alan nang matukoy ni Natalia ang isang pagkakamali sa isa sa pinakamahirap na formula ng mahika. Bukod dito, sinabi ni Chero kay Natalia na tiyak na napakatalino niya upang malaman ang formula dahil wala siyang naintindihan. Itinaas ni Natalia ang kanyang kilay at tinanong si Chero kung bakit siya nagtatrabaho para sa demonyo kung hindi niya naiintindihan ang mahika. Ngunit sa kabutihang palad, iniligtas ni Alan ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasabi kay Natalia na bigyan ng kanyang katulong ng isang aral o 2 sa mahika. Nang sabihing hindi, sinabi ni Charo na mamamatay siya sa saya kung may magtuturo sa kanya ng tulad niya. Kaya't napilitan si Natalia at pumayag na turuan siya. Pagkatapos ng klase, tinanong ni Natalia si Charo kung bakit gusto niyang matutong mag-magic at sinabi niyang hanggang ngayon, pinoprotektahan siya ni Alan mula sa lahat. Pero ngayon gusto na niyang maging malakas at protektahan ang mga mahal niya. Namangha si Natalia sa determinasyon ni Charo, kaya sinabi niyang lumapit siya kung may mga tanong pa tungkol sa magic. Nang mga sandaling iyon, dumating sina Lu at Gosetsu na may dalang lunch para kay Charo, na nagulat sa lahat kasama si Natalia na nagsabing napakabihira na makontrol ang kapibara at Fenrir ng sabay. Bilang tugon, sinabi ni Charo na swerte lang siya at agad na napagtanto ni Natalia na isa siya sa mga hindi alam na pangunahing tauhan.
Umalis si Charo para kumuha ng salad para kay Natalia at nagalit siyang tinanong si Alan kung bakit nakikialam si Charo sa kanya. Kaya sinabi ni Alan na kapatid ni Charo ang kasing edad niya. Gayunpaman, nagdududa pa rin si Natalia. Kaya tinanong niya si Alan kung ipinadala siya ng kanyang pamilya, ang mga Evans. At tiniyak ni Alan na hindi iyon totoo. Nang mas maging komportable, inamin ni Natalia na ayaw niya sa kanyang pamilya dahil sa pagiging mayabang at masama. Kaya gusto niyang matutong mag-magic at maging independent. Pagkatapos marinig ito, sinabi ni Alan kay Natalia na narinig niya ang tungkol sa kanyang kapatid, na agad na nagpalungkot kay Natalia at sinabi niyang huwag na huwag pag-usapan iyon. Matapos niyang sang-ayunan na igalang ang kanyang nais, naisip ni Alan na mabuti na hindi narinig ito ni Charlotte dahil tiyak na malulumbay siya. Nang tumayo si Natalia para umalis, sinalubong siya ng isang mayabang na batang maharlika na si Chris, na nagbanta na kukunin ang kanyang posisyon bilang gangster ng akademya. Tinanggap ang hamon, sinabi ni Natalia kay Chris na maaari silang maglaban kahit kailan niya gusto. Nang mga sandaling iyon, lumitaw si Charo at sinubukan ng mga tao ni Chris na bulihin siya dahil sa itsura niyang parang si Mia Khalifa. Nagalit ito kay Natalia at sinimulan niyang atakihin sila hanggang sinabi ni Alan na kalmahin siya. Gayunpaman, nagalit na tinanong ni Natalia si Alan kung bakit hinahayaan niyang maglakad-lakad ang mga bata sa paligid ni Charo, kaya ngumiti siya at lumikha ng subspace barrier para kay Natalia na bugbugin si Chris dahil ayaw niyang mapahamak si Natalia. Pagkatapos nito, pinigilan niya ang mga tao ni Chris habang nagbibigay kay Natalia ng leksyon kung paano harapin ang mga ganitong sitwasyon. Nang malapit na niyang burahin silang lahat, pinawalang bisa ni Churo ang kanyang atake gamit ang kanyang bagong natutunang lightning magic. Pinagsabihan niya si Alan at Natalia na huwag maging mainitin ang ulo at ang kanyang autoritaryang tono ay nagpasuri sa kanilang dalawa. Nang bumuti ang sitwasyon, masaya si Alan na makita ang paglago ni Charlotte, na naaalala kung paano siya naging matatag na humarap sa kanya. Sinabi niya kay Natalia na dapat niyang kalimutan ang lahat ng mga hangal na aral at sagutin ang karahasan ng karahasan na labis na nagulat sa kanya. Nang mga sandaling iyon, dumating si Yuka at binati si Natalia na nagtatanong kung ano ang ginagawa niya. Habang sinasabi niyang tinuturuan siya ni Alan kung paano sakupin ang akademya, nagulat si Erica sa kanyang kapatid dahil dapat ay gawing modelo ng estudyante si Natalia. Hindi siya pinansin. Sinabi ni Alan kay Natalia na may mga tiyak na trick na dapat niyang sundin para matanggal ang lahat ng kanyang kaaway. Nang marinig ito, tumingin si Natalia kay Alan na parang siya ang ama na hindi niya kailanman nagkaroon, habang sinasabi niya na dapat silang magdaos ng paligsahan sa pagitan niya at ni Chris upang matukoy kung sino ang tunay na pinuno ng akademya. Agad na naisip ni Natalia ang ideya, kaya sinabi ni Alan na ituturo niya sa kanya ang isang halos legal na paraan na tiyak na magbibigay sa kanya ng tagumpay. Samantala, nag-aalala sina Eroka at Charlotte matapos malaman na si Alan ay isang napakasamang impluwensya kay Natalia. Nang gabing iyon, madaling tinalo ni Natalia si Chris, na ang ego ay labis na nasaktan kaya umalis siya na galit. Habang pinupuri ng lahat si Natalia, napansin niya ang isang nakasarang dungeon at tinanong kung bakit ito nakablock. Sinabi ni Iruka sa kanya na panahon ng pag-aanak kaya magiging sobrang agresibo ang dungeon boss. Bago makasagot si Natalia, dumating ang mga tagasunod niya at sinabi nilang naayos nila ang mga masamang estudyante ng akademya. Proud si Natalia sa kanila, kaya pinuri niya ang mga minion niya na nagpasaya sa kanila. Dumating sina Gosechu at Lu, at agad na nagpasalamat si Natalia kay Gosechu sa pagtuturo niya sa mga tagasunod niya ng ninjutsu. Bilang tugon, dinala ni Gosechu ang mga kasamahan niya para sa isa pang drill, na nagpasalamat kay Natalia at tinawag siyang propesor. Nainis si Alan, kaya tinanong niya si Natalia kung bakit hindi siya nito ginagalang. Pero sinabi ni Natalia na huwag siyang magpakaseryoso, na lalo pang nagpalala ng inis niya. Biglang umingay ang tiyan ni Natalia, kaya dinala siya ni Charlotte sa cafeteria kung saan nagbigay ang vegan hoy ng isang buong mangkok ng dahon. Nang magpakita si Natalia ng disgust at sinabi kay Charo na hindi siya makakapatay ng mga halaman sa pagkain, nalungkot siya.
Nang makita ni Natalia na malungkot si Charo, sinimulan niyang kainin ang mangkok ng salad na nagpasaya kay Charlotte. Habang tinitingnan ng dalawa, sinabi ni Iruka kay Alan na si Natalia at Charlotte ay hindi namamalayang kumikilos na parang tunay na magkapatid. Sumuporta si Alan at umaasang mananatili ang kanilang ugnayan kapag nalaman ni Natalia ang katotohanan. Nagulat si Iruka at tinanong si Alan kung sinubukan na niyang kausapin si Natalia tungkol kay Charlotte. Pero sinabi ni Alan na parang landmine ang paksa para kay Natalia, kaya nagtatrabaho siya sa pagbuo ng tiwala nito. Pagkatapos, sa kauna-unahang pagkakataon, tinanong ni Natalia si Charo kung gusto niyang ipagpatuloy ang kanilang mga aralin sa Mahika. Labis na natuwa si Charlotte, kaya agad niyang sinabi kay Natalia na inaasahan niya ang kanyang mga klase. Matapos ang mahabang araw, nawalan ng malay si Natalia sa pagod, kaya dinala siya ni Alan sa kanyang dorm room. Doon natuklasan ni Alan at Charlotte ang isang bag na nakasil ng Mahika, na nagbigay sa kanila ng ideya na maaaring itinatago ni Natalia ang formula para sa nuclear weapon. Habang pinapanood si Natalia na natutulog, naaalala ni Charlotte kung paano siya nagbabasa ng bedtime stories kay Natalia noong sila ay nakatira sa Evans. Matapos ang nostalgia trip, nagpasya si Charlotte na itago ang kanyang pagkakakilanlan dahil naniniwala siyang ayaw ni Natalia sa kanyang pamilya. Gayunpaman, siniguro ni Alan, Gosetsu, at Lou kay Charlotte na mali siyang isipin iyon dahil sinuman ay magiging masaya na magkaroon siya sa kanilang buhay. Kinabukasan, tahimik na umalis si Charlotte mula sa bahay upang dumalo sa kanyang klase sa Mahika kasama si Natalia. Matapos ang sesyon, sinabi ni Natalia kay Charlotte na gusto niyang ipakita sa kanya ang isang bagay. Pero pagbalik sa kanyang kwarto, natagpuan ni Natalia na nawawala ang kanyang mahalagang bag. Habang siya ay nagpanik, natagpuan ni Chero ang isang liham na naging hamon mula kay Chris. Galit na sinabi ni Natalia kay Chero na itago ito mula sa Demon Lord at nagmadaling harapin si Chris sa nakasil na dungeon. Ilang oras ang lumipas, nagpanik si Alan nang malaman na nawawala sina Natalia at Charlotte. Biglang may isa sa mga minion ni Chris na tumakbo patungo sa kanya, na nagsabing nag-aalala siya para kay Chris dahil nilure niya si Natalia sa dungeon para sa isang laban. Lalong lumalim ang pag-aalala ni Alan nang maalala niyang dahil sa cracking season, ang dungeon boss ay magiging 10 beses na mas agresibo. Sa kabilang banda, itinapon ni Chris ang bag ni Natalia sa kadiliman bago sinabi sa kanya na sino mang makakuha ng bag muna ang magiging tunay na pinuno ng akademya. Samantala, nalaman ni Alan ang tunay na dahilan kung bakit sabik si Chris na talunin si Natalia. Lumabas na bago dumating si Natalia, si Chris ang henyo sa akademya. Ngunit nang dumating si Natalia at sinimulang talunin ang mga lumang record ni Chris, nagalit siya at naging obsessed sa pagkatalo kay Natalia. Nauunawaan ang nararamdaman ni Chris. Nagpasya si Alan na iligtas muli ang sitwasyon. Pero para sigurado, sinabi niya kay Gosetsu na ipaalam kay Harvey ang nangyayari. Isang oras ang lumipas, matagumpay na nakuha ni Natalia ang kanyang bag. Ngunit biglang lumitaw ang isang higanteng kimera at nagsimulang terorin sina Chris at Natalia. Nararamdaman ng panganib, pinapabilis ni Chris si Natalia na tumakbo at mananatili siya para pigilan ng kimera na atakihin siya. Ngunit tumanggi si Natalia na iwan si Chris at malapit na siyang mawasak ng higanting paa ng kimera nang biglang tinamaan ito ng kidlat. Lumabas si Charo at niyakap si Natalia, pero sa halip na maging masaya, nagalit si Natalia kay Charo dahil sa paglagay ng kanyang buhay sa panganib. Sa sandaling iyon, gustong sabihin ni Charlotte kay Natalia ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit nagpasya siyang hindi na lang ito gawin at sinabi kay Natalia na kahit gaano siya katalino, siya pa rin ay isang batang babae na kailangan ng proteksyon mula sa mga matatanda sa paligid niya. Dahil dito, niyakap ni Natalia ang kanyang bag para sa ginhawa at tinanong si Charo kung sinabi ni Alan ang tungkol sa kanyang nakatatandang kapatid. Aminado si Charo na narinig niyang nagkasala ang kanyang kapatid na ikinagalit ni Natalia at mabilis niyang sinabi kay Charo na ang kanyang nakatatandang kapatid ay pinagsisihan ng masamang prinsipe. Sa halip na ipagtanggol ang dangal ng kanyang kapatid, itinaboy siya ng kanilang mga magulang. Kaya't galit siya sa mga Evans at sa kanyang sarili dahil sa pagkabigong protektahan si Charlotte. Dagdag pa,
Lahat ng pag-aari ni Charlotte ay itinapon maliban sa bag na ito, kaya't pinapanatili niyang malapit ang bag sa kanya. Nang malaman ni Charlotte na naglagay si Natalia ng locator spell dito para mahanap siya, tinanong niya kung may mga lead. Dito sinabi ni Natalia kay Charo na naniniwala siyang nahuli ang kanyang kapatid ng isang masamang mage na gumagamit ng magic ng pagtatago para itago ang lokasyon ni Charlotte. Nang marinig ni Charlotte ang mga plano ni Natalia na wasakin ang kanyang kidnapper, natakot siya para kay Alan dahil siya ang kasama niyang nakatira. Kaya't para kalmahin ang bata, sinabi ni Charlotte kay Natalia na makikita na niya ang kanyang kapatid at malapit nang ibulgar ang kanyang pagkatao, nang biglang umiyak si Chris sa guilt. Aminado siyang mali siyang mang-api ng isang tao na galing sa isang masamang pamilya at si Natalia ay nagbuntong hininga. Alam na ang XY chromosomes ang dahilan kung bakit pumipili ang mga babae ng mga oso. Bigla, nagsimulang umuga ang sahig at nag-freeze silang tatlo sa takot habang sa wakas ay lumitaw ang dungeon boss. Agad na inutusan ni Charlotte si Chris na dalhin si Natalia at tumakbo habang siya ay mananatili para ilihis ang atensyon ng salamander. Sa simula, nag-aalangan si Natalia na iwan si Charo. Pero nang sumigaw siya na umalis, pumayag siya. Nang sandaling iyon, pinatuyot ng salamander si Charlotte na nagdulot ng pagkawala ng spell na nagbabago ng anyo at napagtanto ni Natalia na sa lahat ng oras, kasama niya ang kanyang minamahal na kapatid. Nang malapit ng maihaw si Charlotte, dumating si Alan at naglabas ng malaking halaga ng mana na nag-iwan kay Chris at Natalia na nanginginig sa takot. Habang ang buong isla ay nanginginig sa lakas ng kapangyarihan ni Alan, biglang naging malambing na pusa ang nakakatakot na salamander at nagsimulang dumampi sa kanya. Dumating si Lottie at mahinahong pinagalitan sina Chris at Natalia sa pagpasok sa isang dungeon na nakasara. Ipinahayag niya na si Alan ay talagang ama ng salamander dahil siya ang nag-alaga dito nang siya ay isang maliit na itlog. Nang ligtas na ang lahat sa labas ng dungeon, humingi ng tawad si Chris kay Harvey sa paglikha ng gulo, habang nagkaroon ng emosyonal na muling pagkikita sina Charlotte at Natalia. Ipinakita ni Natalia kay Charlotte ang aklat na ginamit niyang basahin sa kanya tuwing oras ng tulog, na nagulat kay Charlotte dahil akala niya ay itinapon na ito ni Natalia. Nang magyakapan ang magkapatid, humingi ng tawad si Natalia kay Charlotte dahil sa hindi niya pagprotekta sa kanya. Matapos ang emosyonal na sandali, pinasalamatan ni Natalia si Alan sa pagligtas sa kanyang kapatid hanggang sa malaman niya mula kina Gosetsu at Lou na kumakain si Alan ng cookie ng kanyang kapatid. Dahil dito, nagalit si Natalia at inactivate ang kanyang magic para slime si Alan. Napagtanto na dahil sa kanya, hindi siya nakahanap kay Charlotte. Habang hinahabol ni Shorty si Alan, natatawa si Charlotte. Natutuwa na ang kapatid niya ay hindi type ang asawa niya. Nang maayos na ang lahat, bumalik sina Alan at Charlotte sa kanilang mansyon para mag-enjoy ng katahimikan. Ngunit nagtataka pa rin si Alan kung bakit gustong malaman ni Charlotte ang nararamdaman niya noong gabing iyon at malapit na siyang magtanong nang biglang pumasok si Miyacha na nagulat sa kanilang dalawa. Hindi siya pinansin. Sinabi ni Miyacha kay Charlotte na may package siya para sa kanya at bigla siyang nawala pagkatapos ibigay ito. Nang buksan ni Charlotte ang kahon, lumitaw ang summoning portal sa langit at nagprotekta si Alan sa harap ni Charlotte. Bigla, lumitaw si Natalia. Tinapakan ang pangit na mukha ni Alan bago batiin ang kanyang kapatid. Ilang sandali, lumitaw sina Eruka at Miyacha na nagpakitang nais nilang sorpresahin si Charlotte. Nang sandaling iyon, tumayo si Alan at handang turuan si Natalia ng leksyon nang biglang pumasok si Dorothea, tinamaan si Alan ng pinto. Nang makita siya, nagulat ang mga babae dahil siya ang sikat na may akda na nagturo kay Shakespeare kung paano magsulat. Ipinahayag ni Dorothea na ang romance novel na isinulat niya tungkol kina Alan at Charlotte ay naging hit, kaya humihingi na ang kanyang editor ng part 2. Agad na sinabi ni Alan na umalis siya, habang nagmamakaawa sina Eruka at Miyacha sa Demon Lord na tulungan si Dorothea. Nang gabing iyon, nag-ayos ang Demon Lord ng party para sa lahat. At pagkatapos, umupo siya nang mag-isa kasama si Charlotte sa isang bangko upang tumingin sa mga bituin. Nang sandaling iyon, nagdikit ang kanilang mga kamay at handa na sanang alisin ni Alan
ang kanya nang dahan-dahang hinawakan ni Charlotte ang kamay niya. Sinabi ni Charlotte kay Alan na dahil sa kanya, inaasahan niyang magising at magkaroon ng magandang araw kasama siya. Nang marinig ito, lumapit si Alan para halikan siya. Ngunit bigla niyang naramdaman ang presensya ng lahat, kaya sumigaw siya sa kanila dahil sinira nila ang sandali. Kaya, sa tingin mo, magpapatuloy ba sina Charlotte at Alan na mamuhay ng masaya? Mag-comment kung gusto mo rin ng cute na katulad ni Charlotte. At tulad ng dati, mag-like at subscribe para sa higit pang anime recaps.